Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawang spread ang ilalagay ko. Pero basahin muna natin itong una. Commitment, marriage, promises, fidelity, pride, arrogance, ego, stubborn, peace, balance, harmony, friendship. Finality, farewells, leave behind, closure. One day, someday, somewhere, another time. To hopeless, sinking, despair, falling apart. Ano to? So, relationship reading to, sila pa rin. Kaya lang may finality Hindi mo binanggit na hiwalay na sila. Kasi meron ditong card ng separation. Pero ito ay pagtatapos, finality. So, more like relationship reading to. May isa sa kanila na sad. Ang cause ng sadness ay too much pride. So, may someone na sobrang pride o arrogance, ego, stubborn sa connection na to. Na yung taong despair may despair dito. Yung taong desperate or sad. Umaasa siya dito na someday mawawala na tong problema niya doon sa partner niya. At ang problema nga ay may kinalaman sa pride, arrogance, ego, stubborn. At yun nga, karoon na ng balance sa connection na to. Balance, peace. So yun yung pinaka-problem dito. May someone na nakaka-feel na di na siya masaya. Kasi nga, yung partner niya ay sobrang ma-pride, arrogant, egotistical, o stubborn. Na umasa siya na magbabago na siya. Babaguhin niya yung ganong ugali. So, dun papasok yung leave behind. Para yun, makuha na nung taong sad dito yung peace na gusto niya. O harmony, balance. Malamang-lamang may power struggle din dito sa ganitong sitwasyon or someone na too controlling, authoritative, obsessed o nakakasakal. Pwedeng ganon. May tendency rin ng ganoon. O possessive. So again, relationship reading to, hindi pa sila iwalay.
Pero may someone na problemado nga sa partner niya tungkol doon sa mga binanggit ko kanina. Ngayon, kuha tayo na ibang card o deck. Anong mensahe? Ang partner dun sa bida. So, yung bida yung malungkot nowadays. Or magiging malungkot pa lang sa period na to. So, anong mensahe ng partner niya sa kanya? Or, sabihin natin mga mensahe na hindi alam ng bida natin tungkol sa partner niya. Oh, I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. So, pag ganyan, pag nakita ko yan, feeling ba nung partner niya ay walang worth yung buhay niya? Feeling worthless? Kasi wala siyang pakiramdam dito. So, pag ganun, feeling niya unappreciated, worthless, or depressed, or may low self-esteem, self-confidence. Yun yung reason kung bakit ayaw niya ng heart-to-heart conversation. Right now, or hindi niya kaya pang sabihin sa ngayon ang kanyang nadarama dahil nga sa ganitong feeling na sinabi ko. I know that you may not feel for me as I feel for you. Alam kong hindi mo nadarama kung anong nadarama ko para sa'yo. Ganun yata yung explanation nito. Na para bang feeling ng partner hindi na reciprocate yung feelings niya. Hindi na reciprocate ni bida natin yung feelings ng partner. Feeling ni partner, ganon. I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. So, hindi daw kayang maging weak. Hindi kayang ipakita ni partner ang kanyang kahinaan or weakness. Sa bida natin. Na para bang mas gusto niya pang magtago sa dilim kaysa ipakita yung weakness niya or vulnerability. May mga tao talagang ganon. Hindi showy ng feelings o expressive ng thoughts or emotions. So, ganun ang dating. Kaya siguro, ayaw niya pang mag-open up dito ng kanyang feelings. Yan ang dating. Siguro sad din at the same time
yung partner na para bang pinapakita niya na strong siya. Kasi may arrogant dun eh. Napakita niyang strong siya. Pero ang totoo, dumadaan din siya ng depression. Ito yung pinapakita niya, ma-pride siya, arrogant, egotistical, stubborn. So, pinapakita niya malakas siya, pero ang totoo, weak din siya, or depressed. Parang ganun ang dating dito, oh. Yung kunwari matapang, pero deep inside, lonely din. Ganun dating, oh. Yung feeling mo wala siyang problema, pero meron din pala. Anyways, anong future outcome ng ganitong sitwasyon? Well, ang dating sa akin, maayos din ang problema ng bida natin. Kung maghihintay siya dito. Kasi, kapag naghintay siya, makukuha niya tong 9 of Pentacles na may kinalaman sa reward, award, or pag-pay off ng effort o pagbunga ng pinaghirapan. Na parang magte-thank you siya sa bandang huli kasi nga nasuklian ng kanyang pagod o sacrifice. Kung baga sa bandang huli, dun papasok yung satisfaction or contentment. Kung maghintay siya. Okay? Ganun ang dating. Kasi pwede rin tong arrows of love or kung di man ganun ay may kinalaman sa pag-solve ng problem. Na may masayang outcome. So, happy ending naman. Yun nga lang, kailangan maghintay ng bida natin. So, kung may waiting card tayo, kailan kaya mangyayari to? Diba? Itong reward award or kung kailan ma-solve itong problema niya sa partner niya. Teka, saan ba yung time card ko dito? So, kailan ito ang time frame. Stop focusing on time frames. So, wag daw mag-focus sa time frame. Ito fall time, mga autumn season. Wala namang ganun kasi dito sa Pilipinas. Pero papasok yan ng September. Kaya lang kasi ang autumn season
or fall season, iba-iba. Depende sa lugar. So, kung hanapin ko sa internet, may nakita kasi ako September daw eh. September to December. May specific date. Kaya lang, sa iba-ibang country, kakaiba nga pala ang season. Sa Pilipinas nga walang ganyan eh. Wala namang taglagas dito. Panahon ng taglagas. So, kung sa ibang bansa, edi sa autumn o fall season. Kung Pilipinas, gawin na lang nating September. Base dun sa nakita ko. Kaya lang parang Amerika yata yun eh. Teka. Fall season. Teka, hanapin ko sa internet. So, sa southern hemisphere, teka. Pag daw northern hemisphere, papasok siya ng September to November. Where in the southern hemisphere, it's from March to May. Tapos sabi naman dito sa continuation ng AI ng Google. In the northern hemisphere, fall begins around the autumnal equinox around September 22 or 23 and ends with the winter solstice around December 21 or 22. In the southern hemisphere, it's the opposite, starting around March equinox and ending with the June solstice. O, diba? Kakaiba. Fall season. Itapat na lang natin sa September. Walaan ko na lang to. September to December. Okay? Mga ganyang panahon. Isakto na natin dito sa nakalagay. Northern ba tayo? Diba south? Southeast ba tayo? Hindi ko alam sa Pilipinas. Oh my God. Pero, gawin na nga lang nating September. September 22 or 23 to November 21 or 22. Aliman doon. Ito next month. Ay di September. September na nga to. Kasi August ngayon. Di papasok din siya dito, di ba? September to December na sinabi ko kanina. So, kung di siya September, di papasok siya ng September to December na lang. Okay? Kasi nga walang ganun din sa Pilipinas. So, depende kung nasang bansa yung iba. Iba sa inyo. Pero again, sabi dito, stop focusing on time frames. Siguro wag masyadong obsessed kung kailan. Kasi, ang obsession ay nagbe-bring ng negative energy, baka hindi pa mangyari. Kaya maganda kung wag na masyadong mag-focus sa time frame. Ayan na lang natin mangyari. Kusa. Anyways, mukhang hindi ko na magagamit tong extra card natin Eto. Saka to. Pero ito, gagamitin ko to. Ito yung general advice. Pero itong dalawa, malabo na to. Bihira ko kasi gamitin to, sayang naman. Pero nung mga nakaraang araw, ginamit ko naman yan Kaya lang sa ngayon, wala. Dito, sa Sagittarius. So, mag-focus na tayo dito sa
partner. Ito yung possible partner ng Sagittarius sa reading na to. Aries, Scorpio, Scorpio ulit. Specifically, Scorpio ulit eh. So, Aries, Scorpio, Scorpio. Kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, kung hindi man para sa inyo to, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Sagittarius, Pisces, o Libra. Ayan. Dito naman tayo sa isa pang clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala, o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or sa kakilala nyo. So, may someone na mahilig magtirintas ng buhok. Or, kung hindi man ganito ay wavy ang buhok. Sa bagay, pag tinanggal mo yung tirintas, nagiging wavy, no? Yung buhok. So, again, kung di tirintas ay wavy ang buhok. Ito, may someone na round ang face shape. Oh, pregnant. Either pregnant na ngayon o magiging pregnant pa lang sa period na to. So, may someone na magiging pregnant o pregnant na. Ngayon, punta naman tayo dito sa general advice na sinasabi ko. Babasahin ko na lang to para mabilis. Okay? Madali lang naman to intindihin kasi general advice lang to. Or basic English. So, general advice sa period na to. Admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.